This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Ako na, Dira! Hi! Hello! Bakla pagka. Hi! Hello! Naku, maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Sobrang dami nanood ng live natin last time. At ngayon, alam ko, nag-aabang na naman sila na eh. Yes, marami tayong pag-uusapan na interesting actually. Sobra. You have to listen carefully. And I'm excited. Oo. Kaya, naku, kayo na nanonood, tara na. Pasok na kayo sa dati niyong tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With may nanay na ang OOTD naman ay blue, yung mga print na blue meron siya. Yeah. At si manikin natin, naka-blue syempre. Oo. Dahil ang pakiramdam natin ngayon na ay dapat payapa lang na eh. Aminin natin ang manikin natin ang gitera. Kung anong kulay natin, yung sinusuot niya eh. Ang ating political and showbiz official dome ng OOTD, ang ating minamahal Nanay Jobert Socaldito. Kumaka-agree ako, nakaganyan ako. Talagang kapal ang mukha ko. My God. Thank you so much, anak ko. Direct Chaps Manansala. Maraming salamat sa pagtitiwala. Sa paniniwala mo na ako ay may... Siyempre, nag-enjoy ako sa politics. We learned from Even it. social issues too, ha? Yeah, na pag-uusapan natin ngayon. Kaya, Yes. naku, pasok na, kaya diretso na tayo sa ating unang segment, ang This is it, Politics. Eto na. Super trending ngayon sa aking bayan, sa Iloilo. Because I'm Ilonggo. I'm an Ilonggo heart and soul. Full-blooded Ilonggo. Okay, controversial at trending talaga dun sa province namin. Etong si Yobab. Okay. Si Yulin Castro. Si Yulin Castro, aka Yobab, ay isang influencer Yeah. na sobrang minahal ng maraming tao. Yes, pati tayo rin naman. Tayo na, diba? at marami siyang natulungan mga entrepreneur, mga baguhan, na kapag tinikman niya, tinatry ng maraming tao. Because she finished at culinary arts, isang pamosong institusyon, no? At ito ay nagagamit niya sa kanyang vlog, pag-critic, no, sa mga restaurants, coffee shops na napupuntahan niya, even yung mga pagkain na mga specialty ng iba't ibang mga rehiyon. Okay. And ang latest na conquest niya ay ang Iloilo. She was there. Nakita ko sa isang vlog niya yung pagdalaw na sa Guimaras when they tasted all these very, very sweet ripe mangoes. Oo, nataga ang ganda ng mga designs because this para may mango festival doon. We went there. I already went there. Nakapunta ka na doon, ano? At ang masarap taga ang mangga namin sa Guimaras. And we're so proud of that. No? Pang-export yun. Anyway, nakita natin siya doon at saka she had so much fun kasama ang kanyang mga staff niya at saka mga friends niya. At what caught the attention of many, especially Ilonggos, itong huli niyang vlog regarding sa isang restaurant named Coffee Break. Isa itong cafe, resto, kung saan nagsiserve ito na iba't ibang mga food, may mga lasagna, may mga iba't ibang drinks or whatever, that has existed in Iloilo for more than 20 years. More than 2 decades. 20 years? Oh, yeah. Oh. It's not a joke. Ha? Parang Hiraya Theater Production. Yeah, di ba? Kasi the fact that it stayed, ibig sabihin nun, may clientele ito. May regular customers ito. Kilala na. O, kilala. Classic. At kumikita. At kumikita. So, in short, dumalaw itong si Yobab. Ito si Yulin Castro. Yobab is a baboy spelled backwards. Backwards. Okay. Yun ang kanyang moniker because she's a big girl. Kumbaga, Loves to eat. Nagsiself-deprecate siya. Kasi people find it so funny. Kasi medyo pagka, no offense meant, obese. Alam mo yan? We're not here to body shame people, no? Pero that's how she looks. At she seems to be enjoying it. Kasi it gives her the fame, at of course, some wealth, no? As a vlogger, at saka following. Grabe yung following niya. Ngayon, medyo hindi lang nagustuhan ng mga kababayan kong Ilonggo. Itong kanyang latest vlog, kung saan sinabi niya that, kasi nakalatag sa kanya sa mesa, iba't ibang uri ng pagkain na in-order niya siguro para tikman doon sa said restaurant. Yung Coffee Break. At saka sinabi niya, Ano sabi niya, Nay? all of you, kausap niya yung mga pagkain. Kumbaga lahat ng mga pagkain dito, including their drinks, walang masarap.
walang masarap, matabang daw. Tapos nagsalta pa siya ng PUTA, no word. Baga that's a curse, di ba? That's an expletive. Na parang you want to emphasize that the food that they really serve and drinks nila are really bad. Are really so bad. Kumbaga, syempre, it hurts the business, of course, no? It syempre nakaka-hurt yon sa aming mga Ilonggos because, baka sabi nga natin, baka yung taste buds niya ay hindi lang naaayon sa mga pagkain na isiniserve namin sa Iloilo. Kasi like, for example, I have some friends who love bok choy, the special lapas bok choy namin. Ako, I love it so much. Yun talaga, Pag pumapasal ako, magbabatsoy talaga ako. Nanuluot sa aking kalamnan, sa aking kaluluwa, yung sarap niya. Because yun ang gusto ko. Pero some of my friends don't like it. Pero we don't quarrel. Kasi may mga bagay kasi na syempre, hindi mo naman pwede ma-please yung mga tao kung ano gusto mo sabihin masarap. Ako na di ba, we had a show last time sa Pampanga. Nagsisila Miss Kate, si Paul J, si BJ at saka si Dexter, yung sa artista ko. So we went to a restaurant. Pinatikim ko sa kanila yung yung di mo gusto. Yung buro. Yung buro. Actually, nung una ko natikman yung buro, this is a regional and cultural specialty in Pampanga. ng Pampanga. Ang buro, nung una ko tinikman, ew talaga ako that time, pero sa sarili ko lang. At siguro na-mention ko sa friend ko na I don't like the taste. Pero sabi niya, ganito kasi ang pagkain niya. Kailangan may ganyan, tapos ilagay mo dito, tapos ibalot mo, and then yes, sa mustasa, tapos tatalong, sa mga nilagang ganito, isda, yung tilapia, whatever. Until eventually, nag-a-adapt na. You realize, kung masarap na masarap pala. Doon matagal na ako hindi nakatikim nun. Pero pag biglang tikim, parang ew. Parang ew lang sa akin, Pero syempre, pero hindi ka magmumura. Pero hindi ako magmumura. Because, bakit unang tanong ko, bakit nagustuhan ito ng mga taga-Pampanga? Why do they keep this kung hindi masarap para sa kanila? You have to understand, that's regional, that's cultural. Like sa amin sa Iloilo, papalagay mo mga lasagna at saka kung ano mas siniserve doon, mga suman sa ibos o whatever. Kung halimbawa, nakulangan ka because natatabangan ka, mag-request ka lang ng additional, alam mo na, yung mga condiments, di ba? Na para matugma yung lasa na gusto mo sa pagkain na ititake mo. Kasi syempre, it is safer na medyo matabang ng konti ang iluluto mo kaysa sa maalat. Yeah, kasi may mga bagay naman na nakalagay sa plato. At saka meron mga condiments yan Sa table. Naka-ready tayo na. Andiyan naman yung mga sauce at saka mga syrups dyan. Pero kapag maalat na, ang hirap ng alisin yun. Pero na hindi, ako naman ay, okay lang naman na sabihin hindi siya nasarapan. Yes. Kung yun ang naramdaman niya, natikman niya yan Pero parang, for you to curse and to say something like that, parang, nag-overboard na siya. Kumbaga you can criticize. Hindi natin inaalis yan because really marami talaga mga culinary experts na nagki-criticize para malalo mapaganda, di ba? Mapaganda, mapasarap ang luto nila. Pero do it medyo sensitively. Kumbaga wag masyadong harsh. Kumbaga objective na hindi masakit pakinggan. Hindi yung para bang ikaw na lang ang nakakaalam. Ikaw lang nakakaalam kung ano ang tama at masarap at hindi masarap. Okay, fine. Pero isipin mo na lang, isipin mo, Yobab, for it to last for more than 20 years sa market at ang lakas ng market niya. Ibig sabihin, nagustuhan ng mga tao yung luto nila. Kasi magkakaiba nga tayo ng panlasa Ako, Diyos ko, syempre, matagal ako sa Maynila, na-adapt ko ng panlasa ng Maynila. Pero I will not forget yung taste buds ko. Kapag sa probinsya, of the kinds of food na kinakain ko, ang dami ko nga na-miss na mapagkain dun na hindi ko natitikman dito sa Maynila Yun. Alam mo, nagsalita na rin ang may-ari ng restaurant. Yes. Sabi niya, she doesn't mind, they don't mind critics. Okay lang naman yun. Kasi that's for room for, room for improvements. Room for improvements, normal yun. And they welcome that. Pero ito lang kasi medyo unacceptable lang. Kasi parang you poked fun at it, na parang bang sinasabi mo na parang bang you're driving away the customers. Na alam mo kung gaano karami rin mga staff dyan. Alam mo, dapat naisip mo rin, ang restaurant business is not an easy business these days. Marami yan mga staff na nagtatrabaho dyan. Kumbaga, okay, sabihin natin na hindi mo na problema yon. But sa kanila
nila, ang kinabubuhay sa pamilya nila ay doon ang gagaling sa kanilang trabaho bilang staff ng restaurant. So if you destroy this restaurant, kapag narinig na ibang tao na hindi man na nakakaintindi, syempre sabihin nila, ay hindi na ako pupunta dyan. So maapektuhan ang market nila. Iba yung, imagine mo, Yobab, halimbawa may 5 mga dishes na isinerve sa'yo, ni isa wala ka na sarapan, ni isa wala ka na lasahan na matino, imposible naman yun, Yobab. Imposible yun. Kaya nakita ko, may isang vlogger na Ilongga. Tagang binanatan siya. Binody-shame na siya. Binody-shame siya. Binigyan niya ng lisensya ang mga tao to say bad things about Yes. her. Yeah. Kumbaga, sino ang nag-provoke sa taong ito para magsalta against you? Because na-insulto siya. Ako nga, I'm an Ilonggo. I took offense. Actually, insulto ako. Because I love so much my specialties namin sa Iloilo. Yung lahat ng pagkain doon. Iba't iba ng panlasa. Pero we have our way para ma-complement yung aming taste buds. Pero yung ginawa mong ito, ayan, nakatikim ka tuloy. Ang sabi ng ng vlogger. Alam mo, dapat sa'yo nakatira sa pig pen. Yung tangkal, ibig sabihin ng pig pen yun eh. At saka pinakakain sa'yo dambog. Yung kaning baboy. Alam mo yun, parang pinagsulat sa tuloy. Meron pa itong Yulin Castro sabi, "Ay baboy, tama ka naman dun sa review mo sa Coffee Break Iloilo. Wala naman talagang lasa yan para sa'yo. Kasi ba naman, bakit yun ang in-order mo? Meron naman pig rolak na available. Sana na-satisfied ka pa. Next time, huwag ka mong kumain pagkain tao. Kasi di ba baboy ka?" Diba? In-invite mo sila para laitin ka. Kung tapos ngayon, maiiyak ka one day, ma-realize mo na binody-shame ka, binastos ka. Yung obesity na sinasabi niya, pinamumukha sa'yo. Yun ang sasabi ko na-back to you ka, anak. Na-back to you ka agad-agad. That's karma. Sabi nga what you sow. What you sow is what you reap. Diba? Ganun lang yun eh. Kaya, ingat din. Alam mo, it applies to everyone. It's not just about having a content. Kumbaga, to satisfy your kaprangkahan. Kumbaga, be a little sensitive. Ay, sa mundong ito, sa Pilipinas na, they really do not like yung straightforward na. Oo. Pero okay lang na maging straightforward, pero at least, huwag kang May bawi magsalita sana. May bawi. May bawi. Oo. Kasi komedyante naman siya eh, di ba? Oo. We learn from it, no? We learn from it. We learn from it. Tayo, di ba? Even in restaurants, wag na, sabi nga na aking mga kaibigan, wag mo awayin ang waiter. Kasi sabi na, because they can do something to your food. Yes. Pwede ka ng baboy na hindi mo alam. Kumbaga, yan ang kasabihan lang. I'm not saying that it really happens. Pero pwede, kasi may alam ako, may nangyaring ganyan. So ngayon, kumbaga, kung may pagkain, pumunta ka sa isang foreign land. Kumbaga, foreign kaysa sa Manila. Like, kumbaga, sa probinsya, whatever. Huwag kang magkamali. Halimbawa, gawin mo sa Sikihor yan. May mga kanya-kanya. Di ba, gawin mo sa Sikihor yan, baka ibarang kanila. Di ba, nakilala ang Sikihor for that eh. Pero, may mga kanya-kanya kultura na. May mga kwento talaga, di ba? Like sa ibang bansa, like I don't know if it's in Europe, if I can recall, no? Sa Romania. Parang pag humingi ka ng paminta or something, parang nai-insulto sila. Yes. Oo. Sa Romania, di ba, doon uso yung mga kwan, yung mga tawag doon, yung mga mamis, yes. Nako, tsaka mga tawag doon, yung may mga vampira doon. Alam mo, kapag pumunta ka sa ibang lugar, behave. Kumbaga, kung meron ka mang medyo, halimbawa, natabangan ka sa ganitong pagkain, you ask for the manager or for the waiter to ask for kailangan mo ng patis para at least madagdagan mo yung lasa or asukal for your coffee, di ba? Ikaw na, naalala ko, halimbawa, nanood ka tayo ng movie, hindi ka nagandahan. Tapos may mag-interview sa'yo. Anong sinasasabi mo before that? Huwag mo na lang ako interview, baka hindi mo magustuhan ang sasabihin ko. Kaya hindi na lang sila nag-interview. Unless siguro kung talagang hindi ko taga ma-take na talaga. Kumbaga, sometimes I feel guilty. Yes. I feel guilty kasi hindi rin biro ang magawa ng pelikula. Pero lesson learned din kasi sa mga producers, gumawa kayo ng matinong pelikula. Kagaya nga may mga tamang salitang pwedeng gamitin. Kapag may gusto kang sabihin, hindi niya magugustuhan ng pandinig ng tao. Lalo may cursing, may expletive, may PUTA. Ay, hindi na maganda yon. Parang kami nang binabastos mo doon. Sa may-ari ng Coffee Break, naku, mukhang... Decente sila. Oo. Napagsagot. Oo, at saka mukhang sisikat sila lalo nito. Ay, oo. Dadagsain sila, kaya kung meron mang room for improvements,
naku, this is the best time for them to prove them na si Yobab ay mali. There may be some food Yeah. na baka mamaya pwede nyo pang pagandahin, pasarapin pa, because at least we learn from this experience, no? Tuloy na, pag pumunta tayo na Iloilo, alam mo Pupuntahan na. kong coffee break. The more ako na-intriga. The more. At ako walang problem with me. Even if halimbawa kasi, ang panlasa namin, Ilonggo kasi ako. Ikaw ang worry ko. Pero it's okay. Pero wala It's ako okay. nag-worry. Kasi ikaw ay decente. Oo, kumbaga pakadisayan tuloy. No, Bob. Sa pangalan mo pa lang, gusto nila pakainin ka ng pigromac. Pigrolac at saka bimeg. Bimeg! Sad, no? Pero sometimes we deserve what we get from people. Yeah. Alam mo, ano lang yan eh. The Confucius theory. Do What you want others do unto you. Yeah. Do not do unto others what you don't want others to do unto you. Oo. See? That's simple. Yan. Yo, Bob! I hope you'll take this well. Ha? And you learn from it. No, lalo na maraming mga nakikinig at nag-aantay sa mga reviews mo about pagkain. Yeah. Okay, ayusin mo. At least, alam mo na. Alam na this. Alam na this. Diretso na tayo sa ating next segment, ang latest biz ng showbiz. Ayan. A few days ago, Few days ago. napanood ko yung interview na kaibigang OG Diaz sa dating host, dating talent manager, part-time actress, na si Jessica Rodriguez. Yeah. Jessica Rodriguez, yung nag-asawa ni David Bonifax. Bata pa ako na nung last time nakita ko yun. Oo, kasi matagal na sila, more than 10 years na yata sila sa Amerika. Kasi di ba, na-interview siya ni OG Diaz because OG went to LA yata. Tapos he had a chance na mag-meet up sila ni Jessica. Kasi tinanong si Jessica about issues. Dahil si David Iniwan Bonifax, nila dito sa Pilipinas. Oo. dahil si David Bonifax, yung dating athlete na nag-part-time actor model, ay nakakulong ngayon. He's charged of sa scam, parang sa investment scam ito or something. At makukulong siya ng 13 years. At parang 1 year na yata tumatakbo ang kanyang pagkakulong. Well, anyway, sabi nga Jessica Rodriguez, wala naman problem with the facilities sa Amerika because, you know, malinis at saka maayos. As kumpara dito. Yeah, pero syempre, iba pa rin yung nasa labas ka. Oo. At si Jessica dropped already the apelyido of Bonifax. Baga back to Jessica Rodriguez siya. So she's single now? Yes, she's single now. She has to divorce him. Divorced sila. So, maraming nagtatanong, bakit kayo i-divorce? Diba, this is sana daw the time. Tinanong ni OG yan. Sana sa panahon at his lowest, dapat nandun siya. nandun ka. Bakit give up mo ang iyong pagiging asawa niya? So, sabi niya, kasi nga, kumbaga, may rumors kasi actually na nakarating sa atin na actually kasama dapat siya sa kakasuhan. Si Jessica, parang silang involved sa scam. This is the 9210? Iba pa yun. Iba pa yun. Kasi dito in the Philippines. Pero, pupunta natin. Sorry yan. na, opo. Because sinasabi ni Jessica, kasi ang maalam natin, parang kasama siya sa scam. Pero dahil sa sobrang pagmamahal sa kanya ni David Bonifax, which inamin niya, that she was treated like a princess, like a queen. Hindi siya pinagtrabaho, kumbaga, binibigay sa kanya lahat. Gave him everything. Kumbaga, maaari na inako na lang lahat ni David Bonifax ang kasalanan. Mailibre siya, maipalaya siya na hindi siya madawit. That's why, kumbaga, it was a tough decision, but they had to do it. Kasi para Jessica can move around. Ngayon si Jessica was asked, kasi ang nagpi-feeling innocent si Jessica, na parang hindi daw niya alam kung saan nanggagaling itong mga pera ibinibigay sa kanya David Bonifax. Kasi she never knew daw that her husband was into gambling heavily, was into gambling, was into investments. Wala siyang alam. Araw-araw mo kasama asawa mo? Paano for many years, for more than 10 years, kasama mo siya. Tapos binibigyan ka ng mga malaking pera. Tinatanong mo, sinasabi doon niya, mga commissions doon niya yun sa mga na-close siya ng mga deals. Pero di ba bilang asawa, you should know. You should know. Bulag-bulagan School of Acting? Oo. Bulag-bulagan 101. Oo. Pero huwag kalimutan ni Jessica. Ako naman, ayoko na siyang kontrahin. Pero gusto ko lang paalala sa kanya. Yung feeling innocent siya na parang wala namang ginagawa ang asawa niya sa pagkakalam niya. Remember when they were still here? Yes, ito yung sinasabi ko yung Beverly Hills. Yes, Beverly Hills, 6750. Yan sa Ayala, Community Office. Kumbaga sila, Jessica was part of the marketing. Tapos ang alam ko, ang dinig ko that time ay kinasuhan sila ng mga investors because di umano
ay may mga nakuhang pera si David Bonifax at saka I don't know kung kasama si Jessica na malaking pera kaya kinasuwas na ito. That's why they had to fly to America. Basically, that's the reason. Alam ko yun. Narinig mo yun? Opo. Oh, that's why they left for the States tapos doon na sila nanirahan. Wala pang Interpol nun? Parang meron naman. Pero I don't know what happened to that case kasi yung mga involved na mga businessmen doon are very rich. Yes, you know? yes. Kumbaga para sa kanila siguro kung about 10 million, 20 million. Barya lang yan. Sige na nga. Oh, bayaan na. Bayaan mo na yan. Gusto ko, kung naumalis siya, huwag na siyang bumalik dito. Yung parang ganyan, di ba? At least napaalis natin. Oo, at least napaalis Kaysa sila. mamiktima ba siya ng iba? Yeah, kaya hindi ako pwedeng maniwala. Parang duda ako kay Jessica. Parang sabi niya, parang wala siyang alam. Inosente siya. Tinatanong ko paano niya, di ba, lagi na siya binibigyan ng pera. He drives Jessica around, Beverly Hills, around rodeo. He goes shopping, he gave her good life. Kumbaga lahat na bibili yung gusto niya. Which hindi natin question yung kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Kasi di ba, for Jessica to stay with him, to give up everything. So yun. So basta ako lang, duda lang ako na wala siyang alam. So ngayon si Jessica is working from our dear friend. A friend natin si Nino Lim. Nino Lim is the owner of Island Pacific, ang asawa ni Krista Ranillo. She works for them, nagsusupply yata siya ng meat sa kanila sa marketing nila. At the same time, may double job siya, yung para sa mga stem cells, for you para may nasa looks, ang tuyo, make you look younger. Baga dalawang jobs niya to keep her going, to survive. Kasi ibang mga anak naman nila, parang that rich children yata na medyo okay naman. Isang anak niya is a very popular influencer, ganyan. So yun, pero Jessica, kumbaga, don't play innocent. You don't even have to brag about it. She doesn't have to, to deny. Kasi, alam mo na, nakukulong naman yung asawa eh. Kumbaga, pinaghirapan, pinagdudusahan na. Kung anong ginawa nila. Pero, kumbaga, huwag kang mag-pretend na parang pinasikat mong Beverly Hills 6750. Pero, may kaso yata kayo dito before eh. Yun ang dinig ko Kasi it was all over town eh. Before they left. So, you don't believe? Ako, I don't believe her. Ma-outidans kaya natin. Naniniwala ba kayo sa sinabi ni Jessica na hindi niya alam yon? Hindi niya alam. My gosh. Ano, mag-comment lang kayo, no? Para mabasa natin yan. Sabay-sabay tayo magbasa. Ako, Jessica. Not me. Ako, don't me. Not me. Wag ako. Yeah, okay. Pero kaibigan natin yan. Oo. Di ba? Parang hindi ko, sorry no, bago natin. Parang hindi ko yata kakayanin na mag-deny ako in public. Pero obvious naman na nagsisinungaling ako. Oo. Ang dami nga mga comments yun. Papanoorin mo yung interview ni Ogie. Sabi na, ito lang ang interview ni Ogie na hindi sila naniwala sa kanya interview. Ano sabi ni Ogie? Wala. Baka siyempre comments lang sa comments. Pero kitang-kita sa mukha ni Ogie na para bang, totoo ba? Sera. Parang ganyan. Parang hindi wholehearted na kanyang pagpaniwala. Siyempre Wala naman siya mga comments. Oo naman. Obvious kita sa mukha ni kapatid. Pero, sera ka. Eto na susunod natin pag-uusapan. Maniniwala ka ba sa pinagkakalat ng isang Sian Gasa tungkol sa kanyang blind item na ang pangalan ang letter B na di umano'y niligawan na siya ng jowa niya ngayon ng 2 beses pero hindi niya gusto. Tapos may mga time binasted niya 2 beses. Nabasa ko yan Nabasa sa Facebook. mo? Oo. So, sino mo Letter B daw eh. Oo. So, ikaw, Tijan, sino sa tingin mo yung letter B na may mga jowa at 40 years old na tapos katatapos lang daw parang huling biyahe na. Huling biyahe na dahil katatapos lang na naging failure yung kanyang engagement dun sa ex niya. Tapos ngayon, bilyonaryo naman daw at hindi naman kagupuan yung kanyang... Hindi kagupuan, pero bilyonaryo. Kaya sinagot na niya. Oo, dahil huling biyahe na. Ready na siya. So, sino tutukoy nito si Gasa? Parang si Bea Alonso. Malamang na. Sino pa ba? Si Vincent Ko. Yes. Wait lang. Si Vincent Ko, hindi siya pangit ha. May sure gwapo si Vincent Ko. Hindi lang siya kasing gwapo, striking tulad ng John Lloyd Cruz. Ng mga ex ni Bea. Mga ex ni Bea, o kung sino man dyan, na Gerald Anderson. Pero he's not ugly. May height, may katawan, may tsura, chinito. Pero may pagmamalaki. Oo. Uy, kung magsalta, kung totoo man siyan, Christian Gasa, kung siya man tutukoy mo, you're wrong, ha? Hindi, for the sake of argument lang, no? Pwede kasi may mga kaibigan tayong babae na nakapangasawa nila, hindi nila talaga gusto dati. Totoo naman, normal yun eh. Yeah. Na parang hindi kita type. Pero pag nakita ang effort, nakita na tama yung taong yun, yung babae kasi it's not about the itsura anymore eh. Yeah. It is about who the person, like,
tingnan mo nga yung iba, hindi naman kagwapuhan pero nakakapag-asawa na magaganda. Oo. Kasi napoprove nila na yung tunay na pag-ibig at yung mga babae, mas gusto nila yung ganun. Tsaka yung decision mo kahapon, maaaring magbago May ngayon. iba, oo. Who are Dapat you? sinatsaga ka, And like, who are you to ruin this? Yeah, and you Parang ang judge. pangit. And you Oo. judge. Kumbaga, parang bang unfair din ito kay Vincent Ko, not because he's a son of a billionaire. He's a billionaire himself, no? Kasi heir yan to the pure gold empire, no? Pero hindi siya pangit. Hindi siya pangit. Could pass for a movie star, pero hindi nga kasing tingkad nga, naka-striking tulad ng yung mga artista natin. Pero hindi naman siya napag-compete sa mga yun eh. Parang ako nasasaktan ako sa kanyang ugali. Nakaka-insulto Kasi parang, naman. hindi, parang sinisira mo ang isang bagay na napakaganda. Tapos, Yeah. ano na lang iisipin ng pamilya ni Vincent? Oh, at ano intention mo? Oo. At ano si Bea? Duling? Kaya niya tinanggap dahil sa pera? May pera si Bea. Parang ganun yung datingan na Yeah. Na parang bakit mo sisirain ang isang relasyong na ang pinanggalingan ay ang ng babae ay isang malungkot na kawakasan ng pagmamahalan na ngayon ay nakakita ng pagbagong minamahal. Yes, oo, Why can't you be happy for that Why, person? yun ang Diba? tanong ko rin why can't they just be happy for people in love? Bakit kailangan yung sirain? Kasi why? Nainggit ba kayo? Bored ba kayo sa buhay nyo? My God, magganchilyo kayo. Wala kayo magkawa. Diyos ko. Magputol kayo ng mga saging doon sa mga farm niyo. Kung may farm kayo. Na itong si Sian Gaza, marami siyang mga... Di ba ayaw mo nga siyang pag-usapan madalas? Kasi isang parang Feeling mo fame. Oo, ang hilig kasi sumausaw. Feeling authority pa in our business. My God, alam ko naman, kilala ko rin kung sino yung iba nagpapadala sa'yo ng mga items mo, no? Ayaw ko na lang magsalita. Na may credibility. Some don't. Some don't. Pero halimbawa, totoo nga nangyari yung dati. Na parang, di ko siya gusto, ganyan. Halimbawa, binasted nga niya. Yes. Pero hindi naman siguro na parang pangit mo. Hindi naman pangit yung bata eh. Hindi, pero pwede nga rin. Sige, binabi na lang ni Bea yun. Pero nagbago nga ang maraming bagay. Yeah. Nagbago ang landscape ng pakiramdam niya, ang pagtingin niya. Sino ka para sirain ang isang magandang relasyon na patungo na sa isang kapayapaan ng puso na ang galing nga sa isang mas malungkot na ex. Meron talagang mga tao, anak, na ayaw makita ng masayang couple. Ako, hindi rin sila sasaya kahit kailan. Kapag ganyan ng tao, alam mo, live in misery. Don't ask for company, okay? Di ba, Tijan? Naku, ano bang masasabi nyo dito? Kaya ako na pag sisiyan gasan nag-aano sa feed ko, dinediretso ko na. Kasi parang nag-aano lang siya sa mental health ko. Tsaka yung halo niya, akala mo talagang he's so powerful. Oo. Very Diba naalala mo nung... At saka narcissist, kumbaga so much beliefs. Naalala mo nung nag-iwalay si Katniel na parang he knows everything. Sabi ko, grabe naman to. Parang... At saka, minsan na may mga private tayo, may mga privacy ang tao. Na tayo nga, may mga alam tayo sa ibang tao, pero kung alam natin, hindi naman natin, huwag na nating pag-usapan, di ba? Tama yun. Oo. Pero itong walang pakundangan. Wala, hilig talaga niya yan. Doon yata rin siya kumikita eh. Sabi niya, yaman-yaman sa Thailand. Di ba sabi niya, he was a former scammer. Yeah, pero kikita ka, pero masaya ka ba? Masaya ka ba? Oh my gosh. Di ba tayong mahirap o nakakaahon-ahon na ng konti, kumbaga above average. At least masaya tayo. Yan ang mahalaga. Nakakatulog tayo naman. Totoo. Kasi kagaya ng ating susunod na pag-uusapan. O Jetro ha, nakakatulog ako na baibig. Umiyak ka Charot lang. Anyway, at least. Si Jetro ba yung pag-uusapan natin? Pwede. Eto, Nanay. Merong pinag-usapan natin like two episodes ago about si MC Mo at saka si Vice of, knowing na naging ate at nagpakatotoo ang isang Vice ganda. that was the time na nagbanding sila sa Coron, Palawan, di ba? Kasama ibang mga younger badings, na pinag-usapan na parang nabas itong si Vice ganda dahil nga parang bakit high and mighty ka, ganyan. At dahil sa pag-uusapan na nasa 2 million views na yung kanilang vlog 7 days ago. Ilan days ago? 9 days ago. Vlog yun, at kung saan ay, kumbaga sinisermonan si Vice, si MC Moa. At considering marami sila doon. At alam nilang naka-camera na. Lahat sila alam naman nila na
ano yun? Taped yun. Yeah, tape naman yan. Alam nila. Pero ito, maganda rin yun kasi at least, no, may mga, siyempre nahati ang audience. May mga audience na sabi na si Vice naman, feeling high and mighty nga. Bakit kailangan gawin yun on tape? At saka bakit kailangan niya on social media pinapagalitan si MC Buwa. Yung isang part naman, marami rin natuwa. Because pa sa kanila, parang that was the right thing to do for Vice ganda. Kumbaga, tinuturuan niya ang kanyang mga subordinates, mga baguang mga sumusunod sa yapak nila, na mga next rising stars na maging mabuting tao, mabuting nilalang, marunong makisama, walang attitude, na nagkataon naman na parang sermon nga niya ito kay MC Wa, parang sharing his wisdom. Ang nakita kong premise niya at sinabi naman ni Vice Nay na ako lang ang makakapagsalita at makakapagsabi nito sa ating lahat. Which is right. Oo. Which is true. Dahil siya naman ang may gawa kay MC Wa at kay Lassie. Siya naman ang tulong sa kanila para ma-promote sila, para makilala. Na, alam ba, ulit na natin, no? Dahil opinion nan tayo, talakayan tayo, and we can discuss things, no? Ikaw si MC mo, sinabihan, ano ba, ako si Vice, sinabihan kita ng ganyan, no? Ugali mo, ganyan-ganyan. In the middle of everyone, nasa gitna kayo ng supposed to be fun, na party, na bonding, tapos bigla, nasaktan ka, parang, at nasabi mo bigla yung sentimento mo na, ba't parang ako palagi ang ano yun? Ako palagi ang nakikita mo. Ba't sila Lassie, hindi man lang, ganyan. Anong reaction mo kung ako ngayon, I will not even say that to Vice. Na bakit ako lang nakikita mo? Kasi yung gratitude mo na lang kay Vice ganda. Kasi ako personally, I saw them perform. Dito dati sa laugh line, sa punchline, nung hindi pa sila ganun kasikat, wala pa yan. I find their humor very corny. Ito si MC at si Lassie that time. So actually, walang nagbit-bit sa kanila, kundi si Vice lamang. They will not be here right now kung saan man sila nakatayo, na may pera, may mga investments, kompleto na, nagkapangalan. If not for Vice ganda, kaya kung ako man, I will take it, alam mo, I'll take it professionally, positively, na okay, pero hindi ko questionin bakit ako lang ang nakikita mo. Because kung ibalik ni Vice, kung di man dahil sa akin, parang wala ka. Yun ang nag-trigger kay Vice. Oo. Na nung sinabi, ba't mo sasabihin sa akin? Kasi nga ako lang ang magsasabi sa'yo. Na para sa tingin ng ibang mga netizens na ay parang nag-power tripping na naman siya at entitled si Vice. Ako na parang pareho tayo. Ako kasi sa mga taong kasali ko at ano ba yan? Naniwala sa akin sa mga projects ko na taon-taon ay nagbibigay sa akin. O nung umpisa, na nag-uumpisa pa lang ako, Nay, sila hanggang ngayon, I look up to them. Pag may sinabi sila sa akin, I will take it and embrace it and it's okay. Public man yan o kami lang dalawa. Yeah. Kasi that's sense of gratitude. That's right. Okay, sabihin natin na, Vice is not perfect here. Yeah. He has his own shares of misgivings here. Yung the fact na he made it public, medyo for others, hindi acceptable yon. Pero tama rin naman sila, kasi pwede naman pag-usapan dito in private. Or if not, hindi niya kailangan i-tape ito video. Pero dahil sa pag-video nito, marami tayo lahat natutunan, di ba? Sa mga pangyayari ito. Kumbaga, ako, sabi ko nga, yung kay Vice na ginawa to kay MC Moa, na-appreciate ko ito. I learned from him. I learned from this experience. Kasi, yung MC, you know naman, imagine mo, sa estado nyo ngayon, kapartner ka na ni Vice sa negosyo, yung Vice Comedy Bar, kasama dyan sa MC Moa. Yung sasabi nga natin, I don't think it's a bad thing yung ginawa ni Vice. Magkakaiba tayo ng opinion, ha? Just to let people understand. You may not agree with us, pero of course, we will respect your opinion. Pero para sa akin, tama lang na tinapik ni Vice. Nagkaroon ng speculations ngayon, Nay, na parang sumama ang loob ni MC Mo dahil hindi nga siya nakita ng ilang araw sa Showtime. Silang dalawa ni Lassie. And we tried to call MC. Si MC nawagan namin, tsaka ibang mga friends nila. Pero si MC kasi hindi sumasagot. Kasi we'd like to ask sana kung ano bang nangyari. Pati hindi sila napapanood ngayon sa Showtime. Pero isa sa mga kasama nila doon sa grupo na yon, nagsabi na noong afternoon, they were okay. Yeah. Oo. After nung nasinita siya, after ng video na yon. Tapos nung umuwi siya sa Manila, they're all okay. Si Vice, sila MC, they were fine. Parang he did not take it negatively. Negatively. Maaring kayo hindi sila papanood, siguro baka may mga jobs lang sila, other jobs, or if not, baka wala mga segments na... Ako naman, inisip ko na parang, sige, sakyan natin.
Para maraming Pwede views. rin, oo. Na 2 million ng views nila na eh. Pwede rin. Oo. Kung ano man ang tunay na dahilan kung bakit hindi sila napapanood ngayon sa It's Showtime, well, hindi natin alam kasi Yes. wala pa sumasagot para sa atin. Or iba taga ayaw magsalita din. Yung makasama nila because syempre ayaw naman na madawit sila kung ano man. Pero, so be it. After all, Showtime naman can live without MC Without, Blassie. yeah. Oo. Basta andyan si Vice. Pero ako, Nay, ang pagiging grateful ng puso, mahalaga yun. Mahalaga yun. Oo. Ano man ang sinabi, napahiya ka man ng tao ng kung rason kung bakit ka nandyan ngayon, eh okay lang yun. Pasasalamatan mo pa rin at babalikan mo yung winidraw niyang goodness sa'yo. Yes. Basta importante doon, si Vice, I didn't have that bad intention of maligning them Yun or ang naramdaman ko. i-degrade sila. Yes, oo. Importante na sabi lang niya yung gusto niya. Oo. At tama naman. Eh, siya naman, ganun talaga. Kahit sa Showtime, di niya talaga mapigilan. Para ikaw. Di ba no, Vice? Oo. Yun. I-bash masyado si Vice because of that. Ikaw, Odizan, ano masasabi mo dito sa pinag-uusapan natin? OOT dito, opinionan, tinatalakayan, we discuss. Kaya you have that chance now to comment. Kaya after mag-comment at kung na-stress ka, naku, pasyal ka na sa ating sponsor sa Deluxe Spa. Oh yes, Oo. my favorite spa dyan sa may Scout Fernandez Corner, Tomas Morato, Gilid and Chili's. Na nagbibigay sa atin na kapag kailangan nating mag-relax. Ako talaga once a week I'm there or twice a week. We have to. Yeah, we have to. Kasi talagang yung blood circulation at nakabibigay nito sa at nakikita tayo ng ibang mga OOTs doon. Kaya nakakapag-recharge tayo. Yes. Kaya pasyal na kayo ha. Alam ko, hinihintay nyo na to. Ang ating next segment, ang Hula Bira! Eto na yon. My gosh, hulaan ninyo isang sikat na komedyana. Sexy Wait lang, nakalimutan ko yung pangalan. Sige nga, diretso mo. Ay, naku, ayoko na ibulong sa'yo, baka marinig ha. Sikat na komedyana na sabay ng Binoy friend. Ang isang sikat na singer. Oh. Isang sikat na Okay, singer. okay. Naalala ko na. Yes, Oo. naalala mo na yung sikat na singer na dati naging vocalist din ng isang banda. Oo, ha. At isang politiko. Singer politiko? Hindi. Iba yung singer. Okay. Isa yung politiko. Okay. Parang niyang jowa ito. Naging jowa niya. Sabay. Sabay. Diyos ko, tawa ako ng tawa sa kwento sa akin itong sexy comedian na ito. Kasi si singer, super gifted. Si singer? Super gifted si singer. May asawa na ngayon. Actually, live-in lang. Live-in pero lang. hindi sila kasal. Si singer na ito ay super... Pa yun, may big mouth. My God. Big mouth talaga ang Big ducks. mouth, oo. Kaya kailangan taga big mouth. Yun. So, kumbaga, excited talaga every time na ang ating comedian na friend ay makipag-date sa kanyang jowa. Itong sa singer na ito, excited siya. Pero syempre, hindi naman ay bibigay nitong singer na ito ang mga pangangailangan niyang pampinansyal. Oo, itong politiko na ito, syempre, for the money. In fact, binila pa siya ng bahay sa Amerika. Anong pangalan, Nay? Sa totoo, na sir, nakalimutan ko. Ay, narinig! Ay, i-blip mo ha. Blip nyo ha, kayo na lang mag-blip ha. Ngayon, eto namang politiko ay Mountain Dew. Jutes. Smolly. Smolaude. Ay, Smolaude, idol kita. Pero marami naman pera. Oo, marami. Diyos ko, dahil pera ng bayan eh. Pera ng bayan, oh. Sabi sa akin ng komedyana, kapatid, Diyos ko, nakakaloka. Doon kay singer, enjoy na enjoy ako. Pero Palibag left and right. Pero walang pera. Oo, wala nga lang dato. Pero minsan KB kami sa burger. Tapos, nag-helicopter na ako at lahat. Diyos ko, lahat Boeing 747 ang ginagawa ko. Hindi pa rin ako mag-enjoy. Boeing 747. Hindi pa rin ako mag-enjoy. Kaloka, sabi ko. So ano ngayon? Alam mo ang ending? Hiniwalayan niya pareho. Kasi wala siya napapalaki singer eh. Kumbaga, yes. Ganun lang. Oo. Naubos ang Hindi kanyang pareho. ganda. Ang kanyang ganda. Si isa, Hindi naman siya satisfied. At may pera na naman siya. may asawa na si komedyana ngayon na naghiwalay. Naghiwalay. Controversial pag-hiwalay nila. Controversial. Oh. Si Jowang Dax, singer. Oo, ano siya. Dating
member siya dati ng isang dance group. Sino? Oo, dati member isang dance group Ipablip yan. na lang natin. Anong pangalan? Ha? Totoo ba? Oo. Super Dax. Ano siya? Anak-anakan mo yun eh. Oo, I should know. Pero ako nag-helicopter sa kanya. Please, utang na loob. Kaalam ko lang. Tapos si politiko naman, dyan lang. Metro Manila. Sino? Metro Manila. Pangalan nga, Diyos ko. Diyos ko, kapatid na kaibigan mo matalik. Sino? Pangalanan mo na, ibe-blip na lang. Ay, alis mo yung ano. Oo. Alisin mo yung pangalan, Mark. Oo. Nag-helicopter na siya at lahat. Hindi pa rin siya, hindi pa sumasayad. ayaw nga Hindi pa na- sumasayad, oh. Kaya naloka siya. So, ano natin, ang Chloe natin. Ay, ano. Naku, tanggalin mo yun, ha? Basta, ano siya, she's really funny. She is. She's really funny. beautiful. She has her style. She's beautiful, she's intelligent. Yeah. Contrary to other people, di ba? Valedictorian siya, no? High school, no? High school, okay? Yan. Okay na yan. Diyos ko, hindi pa ba kayo masaya? Naku, mukhang walang Team Rover ngayon. Ha? Oo, pero yung blip mo yung lahat, ha? Ray, Miklat, Redel, Raymar. Mansala. Raymar mo, ano? Yun, nagsaya naman ang BI na yun. Ang sarap lang pag nasasabi natin pangalan pero nabiblip lang. No? Masakit ang ulo ko sa puso. Naku, maraming salamat sa lahat ng mga bumaba doon nagbigay ng magandang oras. Patuloy kaming nare-relax at na-i-inspire na magbigay sa inyo ng ganitong mga klaseng panoorin dahil sa patuloy niyong pagtangkilik at pagmamahal. Sa mga team abroad, Team Row 4, Team Replay, Team No Skip, at Team Yes. Pakulay, at lahat. Tanggol. Team OFW, Oo. maraming salamat sa inyo dahil dumadami na tayo at na-excite kami dahil ang tatalino nyo dahil kailangan namin ng inyong mga opinion palagi. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na salamat, finally, doon sa BI mo, we freely say the names. Kahit Oo. BI siya dahil nga may pa-blip-blip na ngayon. But just the same, Nay, salamat sa maraming wisdom that you give us. Ang ating pinakamamahal, Nanay Jobert Socaldito. Maraming salamat sa lahat sa inyo, ha? Direct Chops Manansala, aking mahal na anak. Of course, Layan Manansala Miklat. Iniba ko na ulit, ha? Tsaka Raymar Buado. At tsaka sa lahat ng mga nanonood at tsaka nakikinig sa ating vlog every time that we have a show. Thank you very much. Mag-subscribe kayo. Pindutin yung subscribe button kasi masaya dito. Sabi sa inyo, dadami pa tayo. Believe me. Karinga-ganaganang Kapampangan na patuloy na lulugod. Marakala salamat. Karantagaminalin, Pampanga. Na-miss ko na kayo. I will be there soon. Maraming salamat na ako ang takeaway ko. It's about yung gratitude. Yes. Sa lahat na si Yobab. Parang lumaki yata ulo niya. Akala niya she can just like say anything dahil Di lang katawan niya, lumaki pati utak niya. Pero pag may gratitude ka kasi automatic yun sa utak mo na napepreno mo at naaalagaan mo kung anong lalabas sa bibig mo. Kay Miss Jessica Rodriguez, yung gratitude niya sa asawa niya, diba parang So sad, no? so sad, diba parang nawawala yata itong si Sian Gasa na parang wala pag wala kang sense of gratitude, you can just like say bad things to people, lalo na kay MC mo. Ang gratitude talaga napakahirap minsan na ibigay. Pero kapag tuloy-tuloy mong ibinibigay sincerely, you will go as far as you can go. Patuloy tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos, and to God be the glory. Bye-bye! We love you! Mwah, mwah! MC Mwah! MC Mwah!